Good morning. Good morning, Sir Laurea. Good morning, visitors. Good morning, visitors. Talaro, Kapor, Bujaw, Kalag, Kasalhay, Manporte, Justin, Abando, Manlapas, Larsen, Eduardo, Kapilana, Burlan, Pinuliraw, Lungkong, Bayan, Sampor, Galang, Pascual. Luis, Amor, Francis, Pinheiro, Aniano, Marcos, Alvarez, Montilla, Pagangol, Mananquilla, Ayesha, Ayesha, Cotarang, Pupong Anyos, Kamamaela, Ato. Okay, nakuha niyo lahat ng alin kayo na Katlea? Okay, para sa ating napapanahong balita, tawagin natin si Ontilia. Good morning, Sir Laurea. Nakasan ang boses para marinig ng gusto natin sa likod. Good morning, Sir Laurea. Good morning, classmates. Good morning, Sabi Nelson. Nandito po ang aking kapita. Presyo po po ng pagkain. Kasi tumaas dahil sa El Nino. Ang reaction po nila yung pagkain na tumaas po ang mga pagkain. Source po po ay water levels. Okay? So, ang binalita niya ay tungkol saan? Tungkol sa pagtaas ng presyo ng produkto o bilihin. Bilang estudyante, Katlea, ano yung epekto niyan sa inyo? Kung sakasakaling tumaas yung presyo ng bilihin, apektado ba kayo dyan? Yes, Kalat. Okay, so bakit nga tumataas yung presyo ng bilihin? Anong dahilan? Okay, dahil sa El Nino, kasi ngayong panahon ng summer, no, tag-init dito sa atin, no, ang problema natin ngayon ay El Nino. Okay, so ibig sabihin na El Nino, kakulangan sa tubig. No, ang mga palayan ngayon natutuyot. No, kapag natuyot yung palayan, yung mga taniman, no, kailangan ng halaman ng dami ng tubig. Okay? So, yan ang number 1 na problema natin. Bilang estudyante, ano ang magiging solusyon natin dyan? Sa paanong paraan kayo makakatulong para yung problema sa El Nino ay hindi man natin mapigilan, pero mabawasan natin yung problema. Victoria, pag magsunog, yun yung sa ozone layer, ano pa? Ano pa yung gagawin natin, Payawal, para sa tubig? Pag magsayang ng tubig. Huwag magsayang ng tubig. Sa paanong paraan tayo makakatipid ng tubig? Sa pang-araw-araw natin gawain, anong gagawin natin? Yes, Kalag. Mag-igib, ano pa? Mag-ipon. At the same time, kapag may nakita kayong mga gripo na tumutulo-tulo, no, patayin. Huwag mag-aksayan ng tubig. Okay, pwede rin naman, halimbawa yung nagsaing kayo, yung tubig galing sa pinaglinisan ninyo ng bigas, anong pwedeng gawin doon? Pwedeng ipandilig. Okay? So, maganda yung binalita sa atin ni Ontilia at napapanahon naman talaga. So, para sa pagpapatuloy ng ating gawain, Katlea, na muli muna natin balikan kung ano ang huli nating tinalakay sa Araling Panlipunan. Ibigay na ninyo sa akin ang 3 kabihasnan na nagsimula o umusbong sa Asya. Ano ulit ang 3 kabihasnan? Manlapas. Kabias ng Siyam, kabias ng Indus, kabias ng Samson. Okay, kabihas ng Sumer, kabihas ng Indus, at kabihas ng Siyam. Okay? Ano-ano pa yung mga naaalala ninyo tungkol sa 3 kabihasnan? Anyone? Ano pa natatandaan nyo? Yes. Pareho
Okay, yung sa kabias ng Indus. So nalaman din natin nung nakaraan na karamihan ng mga kabiasnan ay nagsimula malapit sa ilog. Ang tanong, bakit ulit? Bakit malapit sila sa ilog nagsimula? Okay, so ang pagkain ang kanilang hinahabol. May kaugnayan yan sa binalita sa atin kanina ni Huntilia. So malaking bagay ang pagkain, no, para sa pang-araw-araw. Kapag pumili ka ng titiran mo, Katleya, hahanapin mo syempre, no, yung madali kang makakakuha o makakahanap ng pagkain. Kagaya dito sa atin sa Baclaran, pansinin nyo, mahal dito sa Baclaran ang pag-upa. Sino nangungupahan dito? Ang dami. Bakit kaya mas mahal ang upa rito sa Baclaran? Anong dahilan? Oo, malapit sa lahat. Hindi lang sa palengke. Malapit sa airport, malapit sa palengke, malapit sa mall, malapit sa LRT, MRT. Yan ang dahilan kung bakit dito sa atin mahal. Okay? So speaking of LRT at MRT, no, yan ang means of transportation natin ngayon. Pero nung unang panahon, merong ginamit na transportasyon ang mga tao. Bago sila makarating sa isang lugar, no, meron silang iba pang means of transportation. Ano kaya ang ginamit ng mga tao nung unang panahon para makapunta sila sa isang lugar? Yes, Agambonan. Kalesa. Tama. Ano pa? Ano pa ang pwede nilang gamitin na means of transportation? Wala na ba ibang kamay? Putara. Barko. Very good. No, by land, kalesa. By sea, barko. Dalawa pa lang noon. No, pwede kang maglakad sa tulong ng mga hayop, kabayo, kamelyo o anuman, pwede kang maglakbay gamit naman yung barko. At itong barko na binabanggit ni Kotara, no, ay may malaking papel na gagampanan ngayon. Sa tatalakayin ninyo at ni Sir Laurea para ngayong araw na ito. Okay? Nakasakay na ba kayo sa ganitong klase ng barko? O yung malaking klase ng barko? Nakasakay na kayo? Ito rin yun. Medyo modern na nga lang ngayon. At itong sasakyang pandagat na ito ang magsisilbing PC. Alam niyo yung PC? Tali na mag-uugnay sa kaliwa at sa kanan. O sa kanluran at sa silangan. Okay? At yan ang tatalakayin ninyo ngayon. Ready na ba ang lahat? Okay, paano ang paraan ng pagmamarka? Na ang mga leader ay binibigyan ko ng karapatan at pagkakataon para bigyan ang grupo ng sinundan ninyo. Okay? So, ina natin o tatalakayin natin ngayon ang 5 dahilan o 5 rason kung bakit pumunta ang mga nasa kanluran patungo ng silangan. Tawagin natin ang Monday group. Ayo. Morning. Morning, Sir Aurea. Good morning, classmates. Good morning, visitors. Ito po ang aming presentasyon sa araw na ito. Sukuan. Ang mga krusada na naganap mula
Pause ka muna dyan. From the word itself. From the word itself, krus. Kaya siya tinawag na krusada. Okay? Ang pinakwento sa inyo ng mga tagapag-ulat, no, isa sa naging dahilan kung bakit pumunta ang mga taga-kanluran sa silangan ay dahil sa krus. Anong kinalaman, sir, ng krus? Pag narinig ninyo yung salitang krus, sino yung pumapasok sa isip niya? Sina? Yesu Cristo. Sabi ni Payawan, si Jesus Christ. Ang Diyos ng mga Kristiyano ay si Kristo. Okay? At si Kristo ay pinanganak sa Jerusalem. Ang Jerusalem, noong mga panahon na yun, ay sinakop ng mga turkong Muslim. At tinanong niya, parang ito lang yan eh. Ito yung kanluran, nandito yung kung saan ipinanganak. No, nandito kung saan ipinanganak si Kristo at nandito naman yung babawi sa lugar kung saan pinanganak si Kristo. So ano mangyayari? Nagpatawag ngayon yung Santo Papa ng krusada na ang layunin bawiin ang banal na lupain. Kanino? Kanino ba bawiin? Sino ba nanakop? Muslim. Intindihan ninyo, kailangan nating bawiin yung lugar kung saan ipinanganak ang ating Diyos sa si Kristo at nagpatawag ngayon ng krusada. Okay? Tuloy, Kala. Nagresulta sa muling pagkakaibig pagkakabihag ng Jerusalem. Narito ang ilang mga ideya para sa isang dalahan o presentasyon na nakapatay sa krusada. 1. Pagsusunarawan ng mga bangunan hindi maaaring gumawa ng tula na nagpapakita sa mga panahon ng krusada. Ito ay maaaring mag-umpisa sa pagtutulad ng unang krusada hanggang sa huling laban. Okay, boss. Ito na ngayon. Ang binabanggit diyan, bawiin ang banal na lupain at maraming naganap na krusada. Okay? Merong krusada ng mga hari, krusada ng mga ngalakal, krusada ng mga bata. Sa sobrang dami ng mga krusada na naganap, walang alinman doon ang nagtagumpay. Naintindihan ninyo? Bigo silang bumalik sa Europa. At pagbalik nila ngayon sa Europa, nagkaroon ng word of mouth. Yung mga sumama sa krusada, nagkwento-kwento, nagchismisan, nasa dako pa pala roon. Meron pa palang ibang lugar. Meron pa palang ibang lugar na pwede nating puntahan. Nakatikim kami ng ibang klase ng lasa ng pagkain. Naintindihan ninyo? At yung kwento-kwento na yan ang magiging dahilan kung bakit ang mga nasa kanluran pupunta ng silangan. Kasi na-curious sila sa pwede nilang makita pa doon. Okay? At ang krusada, ang unang dahilan kung bakit pumunta ang mga nasa kanluran sa silangan. Okay? Sige kalag. Sit down na. Next group. Ikalawang grupo. Magandang umaga, Sir Laurea. Magandang umaga, classmates. Magandang umaga, visitors. Naririto ang presentasyon ng pangkat-2, Tuesday 2. Ang aming tatalakayin ay ang pagtalakbay ng Marco Polo. Si Marco Polo ay isang Italiano at Pilipino, nangangalaman sa Philippines. Siya ay nirahan sa China sa panahon ni Gutierrez ng dinastiyang lugar na impisahan sa Pinatawag. Si Marco Polo daw po ay nirahan sa China sa panahon ni Gutierrez ng dinastiyang lugar. Impisahan sa Pinatawag. Panahon ito. Siya ay nagsisilbing tagapayo ni Emperor Gutierrez. Pinalagdalo siya ni Gutierrez at siya ay naglalagay sa iba't ibang lugar sa Asia, ang alam ng Emperor. Si Marco Polo daw po ay dinalagang
1245, bumalik siya sa 1295, bumalik siya sa Italy at doon inilimbag na ang aklat ng Travel of Marco Polo. Pagbalik niya daw po sa Italy, inilimbag niya daw po ang The Travels of Marco Polo 1477. Nilaan niya rito mga nakita ng magagandang kapiyanan sa mga bansa ng Asia, lalo na sa China na ang karamihan ng kayamanan. Nilaan niya daw po dito ang mga nakita ng magagandang kapiyanan sa mga bansa ng Asia, lalo na sa China na ang karamihan at kayamanan nito. Maraming adventurero, Europeo, ang namamahat na naikalit na makarating at makipagsapil sa Asia. Marami daw pong adventurero, Europeo, ang namamahat na naikalit na makipagsapil sa Asia. Okay, ano yung mga nasa larawan na yan? Ito po ang pintura ng Marco Polo ng Tsaka Naglalakad. Pilit ka nga, Pascual. Ikaw nakikita namin eh. Si Marco Polo. Ah. Ito po si Marco Polo, ang kanyang narawan ng siya ay naglalakad. Ito naman po ang kanyang inilimbag na libro ay aklat na The Travels of Marco Polo. Ito naman po si Emperador Kublai ng Dinastiyang Luwa. Okay. Kayo may sabihin, ang moral support ng dalawa. Para magaya kay Kanak. Si Marco Polo, sige sit down. Sino naman si Marco Polo? Pero naman ko man lapas ng picture mo. Wala dito sa larawan, eto si Marco Polo. Okay, si Marco Polo ay isang adventurero. Ito yung kanyang sinakyan. Intindihan ninyo? Siya po ay adventurer. Parang si Dora ngayon. Sa panahon natin ngayon. Gala ng gala. Kakagala ni Marco Polo, narating niya ngayon yung China. Nakita niya doon si Kublai Khan. Okay, si Kublai Khan, natuwa sa kanya. Ang galing-galing naman itong taong ito. Ang dami niyang alam. Ang dami niyang mga ideya. No? Kaya, si Kublai Khan, ginawa niyang kanang kamay si Marco Polo. Ginawa niyang advisor. Okay? Dahil advisor ni Kublai Khan si Marco Polo, nagkaroon ngayon ng pagkakataon si Marco Polo na maikot niya yung iba pang mga bansa sa Asia, maliban sa China. Napuntahan niya yung Vietnam, yung Thailand, yung Myanmar, yung Burma. At doon natikman ni Marco Polo yung iba't ibang klaseng lasa ng pagkain. Nakita niya ang daming mga ginto, ang daming mga pila, yung mga nasa ilong ng mga katutubo dito sa Asia, may mga ginto. Yung kanilang baso gawa sa ginto, yung hikaw gawa sa ginto. At doon sinulat niya ang daming yaman ng Asia. Okay? Nung namatay ngayon si Kublai Khan, nainggit sa kanya yung pumalik kay Kublai Khan, inusik si Marco Polo. Kaya, si Marco Polo napilitang bumalik sa Europe, sa Italia. At doon sa Europe, ginawa niya ang kanyang aklat na Ang Paglalakbay ni Marco Polo or The Travels of Marco Polo. Okay? At dito sa aklat na yon, sinulat niya lahat ng experience niya, yung diary niya. Dahil may aklat na, kagaya ng aklat na ngayon, maraming nakabasa. Dahil sa aklat na yon, marami na namang mga kanluranin ang lalong naghangad na pumunta sa Asia. Intindihan ninyo, pangalawang dahilan yan ha. Tingnan natin ang pangatlong dahilan. Wednesday group. Magandang umaga, Sir Laurel. Magandang umaga, Andrea. At higit sa lahat, magandang umaga sa ating mga Narito po kami para i-present sa inyo ang aming sabayang pagbigas na patungkol sa Terdasalia. mga salitang
Sige, magsiupo na. Tanggal na nga lang yan, ano, tapos naman na yun. Ang pangatlong dahilan ng pagdating ng mga kanluranin sa Asia ay dahil sa Renaissance o Renacimiento. Ay binabanggit nila. When we say Renaissance, no, ito ay muling pagsilang. Muling pagsilang ng Europe. Bakit saan namatay po ba ang Europe? Hindi po. Galing sila sa madilim na panahon. Okay? Sa panahon ng Renaissance, nagsimulang magdatingan ang mga taong may ganito. Ano ibig sabihin nito? May isip. May isip. Kala ko utak eh. May isip. Mas malawak na silang mag-isip. Sa panahon ng Renaissance, pinanganak ang mga taong mga magagaling. Yung mga kilala ninyong mga nababasa ninyo sa science book ninyo, no, sila Aristotle, no, si Einstein, si Newton, nandiyan na yung mga yan, Galileo Galilei, no, tinuplas nila ang mga makabagong teknolohiya, mga makabagong tuklas. Nandiyan na yung makakatuklas sila ng makina, nagagawa ng bagong transportasyon. Nandiyan na yung magpapalipad, unti-unti magpapalipad na sila ng eroplano. Dahil naging high-tech na sa panahon ng Renaissance, lalong mapapadali ang pagpunta ng mga nasa kanluran sa silangan. Okay? Next, pang-apat na dahilan. First day. Sorry. Magandang umaga po, Sir Laurea. Magandang umaga sa inyong lahat, mga classmates. At higit sa lahat, magandang umaga po sa ating mga panuulit para sa umagang ito. Naririto po ang aming grupo, ang ika-4 na grupo ng 7 Cantea para sa asignaturang Araling Katipunan at sa bagitan ng aming tatanapon. Ang aming balita sa umagang ito ay ang tungkol sa pagbagsak ng Constantinople. Ano nga ba ang Constantinople? Sa pagbabalita, ang Luis Pasok. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Naririto ako at aking mga kagrupo sa umaga ay sa harapan niyo para ibalita ang Constantinople. Ano nga ba ang Constantinople? Ang Constantinople ay ang asyanong teritoryo na pinakamalapit sa kontinente ng Europa. Constantinople. Constantinople, sa amin pasok. Ano ang Constantinople? Ito ang dating obisero na ang impero Romano, Byzantine at Catholic. Ito ang isa sa tatlong nalamitan ng Turkiya na natagpuan sa ilang pagkatso na gawa ng 324 sa Asin, bilang ang kapital ng impero ng Dahil kay Constantinople kung saan ito'y pinaaral. Ito ang pinakamalaki at pinakamayamang obisero sa Europa noong daang siglo. Simula noong 1930, ito ang buksan na pinangalang Istanbul. Mga Constantinople, ang sibimutan ng kalan ng Europa kung ito ay nagpagkilaan ng nakamay ang mga Turko Muslim o Turko-Pilipin. Ang teritoryo madalas sa alam ng panahon sa Aga. Sak ng Constantinople, Mana Bizantino, Romano, sak ng Constantinople. Mga pangyayari sa Constantinople, lumakas ang Turko Muslim na sinapot na ang Jerusalem. Nanganib ang Constantinople na bumaksak din sa mga Turko Muslim kaya humingi ng tulong ang emperador ng Constantinople para lumaban ng mga Turko Muslim at mabawi ang Jerusalem. Sa loob ng panahon ng Krusada, napigil ang pagsalakay ng Muslim patungong Europa. Ngunit ang masakop na Turko Muslim ang silang Mediterranean ay tutusan na rin sila ang Constantinople. At ang naging resulta ay ang ganap na pagkontrol ng mga Turko Muslim sa mga luta na akalan mula sa Europa patungong sila. Mga pangyayari sa Constantinople. Ang ugnayan ng mga mangangalakan na Asyano at Europeo ay naputol mula ng usapot ng mga Turko Muslim ang ruta ng kalakalan. Sa mga mangangalakan ng Europeo, tanging mga
direktor ng Portugal at sinundan ng Spanish Dutch Julius at Sara. Sa bilang pagpagka ng Constantinople, nagtitira ng Portugal sa kanilang taong Nangyayari pagkatapos ng pagbagsak. Bumagsak ang puno nila tapos sila sa 29 ng Mayo, taong 2053. Constantinople na nagpalit ang mga puno nila nakita ko na ngayon. Masaratan ay nakipaglaban sa mga puno. Katapos, pagpagsak ng Duterte ay sinakot na ang mga nakapagpapay ng 1360. At rin, tulungan lang sa 16. Ito po ang nilalaman. Ito po ang larawan ng Constantinople nung ito ay hindi pa sinasakop. Ito naman po ang larawan ng Constantinople noong panahon na ito ay sinasakop. Muli, ang babalik Miss Kutara. Maraming salamat sa muli nating pagkikita. Muli, magandang umaga at Leia Educated. Okay, thank you. Thank you. Ang Constantinople o ang pagbagsak ng Constantinople. Hanapin nga ninyo sa mapa ninyo, dyan sa notebook nyo, at Leia, ang bansang Turkey. Hanapin ang bansang Turkey. Pagambo na, nasaan ang Turkey dyan? Ayun. Kita na kagad. Ang Turkey, Constantinople yan nung unang panahon. Tingnan niyo ang lokasyon ng Turkey. Nasa gitna. Nasa pagitan ng Asia at Europa. Kita niyo? Kita niyo ang Turkey? Dati, ang Turkey, yan ang pinakamadaling daanan ng mga Europeo papunta ng Asia. Okay? Halimbawa, pupunta ka, European ka, kanluranin ka, pupunta ka ng Asia. Ang daan mo, Turkey or Constantinople. Mula sa narinig ninyo, ano nangyari sa Constantinople, Victoria? Bumagsak. Hindi literal na bumagsak. Nagaling sa taas, bumagsak, hindi ganon. Ano ibig sabihin ng bumagsak, sir? Bukara? May naganap na giyera. At ang giyera ay labanan sa pagitan ng Byzantine at Ottoman Empire. Nag-away yung dalawa. Okay? Kaya natalo yung Byzantine, nanalo yung Ottoman. Kaya rin nakuha yung Jerusalem. Nakita niyo, may kaugnayan yung kanina, yung Monday group. Kaya nasakop ng Turkong Muslim ang Jerusalem kasi nga bumagsak ang Constantinople. So kung wala ka ng dadaanan, wala ka ng ibang dadaanan, ano gagawin mo? Gusto mo pa pumunta ng Asia? Anong next choice mo? Lakad? Barko. Mag-iisip ng iba pang ruta. Naintindihan nyo? Na magiging dahilan ng pagkakabukas ng panibagong ruta na naman. Sa tulong ng barko. Okay? Let's have the last group. Friday group. Good morning, Sir Lorea. Good morning, classmates. Good morning, Madam Santos. Ito po ang pang-lima. Ang mercantilismo. Ang mercantilismo ay isang Sa mga boses. Sa Europa, tira lang ang yung pang-ekonomiya na kung may maraming ginto at pilak, may pagkakataon na maging mayaman ang mga pangyarihan
Nai-house ko na yung practice niya. Okay, ito po. Makikita niyo talaga ng Leia ang grupong pinagandaan at grupong hindi naganda. Yung Friday group nag-ready kayo. Tingnan niya. Nag-ready kayo ang Friday group. Nag-ready raw. At least, taas na pa rin talaga si Piñero na nag-ready sila. Okay? So, ang panglimang dahilan ay tatawagin natin na merkantilismo. Ang merkantilismo ay hindi tao, hindi rin hayop, hindi rin bagay, hindi rin lugar. Ito ay ideya. Ito ay kaisipan. Ideya, tumatakbo lang sa isip. Ano nilalaman ng merkantilismo? Ideya na ang yaman mo, masasabing mayaman ka o mayaman ang bansa mo kapag marami ka nito, ano to? Pera. Kapag marami kang ginto at pila, mayaman ang bansa mo. Naintindihan nyo? Yun ang tumatakbo sa isip ng mga kanurani noong unang panahon. Merkantilismo. Kailangan nating maghanap ng ginto at pila. Balikan natin si Marco Polo. Nasaan si Marco Polo? Si Marco Polo sa libro niya, nilahad niya doon. Maraming ginto at pilak sa Asya. No, dito sa travels of Marco Polo, dito niya pinento, kailangan niya ng ginto. Ang mga katutubo doon sa Asya, sagana ang ginto. Kailangan din ng Europa ng mapagbebentahan ng pagkain. Yung gawa nilang produkto at nakita nila ang Asya doon. Naintindihan nyo? Dahil sa kaisipang ito, ang mga kanluranin, lalo silang maghahangad na pumunta sa Asya. Okay? 5 dahilan kung bakit ang kanluran pumunta sa silangan. At ang silangan ang naging kawawa sa lahat. Naintindihan ninyo? Sa madaling sabi, yung mga pangyayaring iyan ang nagbigay daan kung bakit magaganap ang pananakop ng mga kanluranin sa mga Asyano. Naintindihan? Ngayon, sa mga narinig ninyo, Katleya, naging makabuluhan ba ang mga dahilan na yan? Anyone? Naging makabuluhan ba? Wala? Yes, Victoria. Di makabuluhan ko na nagbigay aral ko para Kalma ka lang. Pwede kalma. Okay, yes. nagbigay aral ko para mabuti. Kalma lang. Relax. Oh. Naging makabuluhan dahil balikan kita. Yes, payawal. Ayaw ko malma ni Victoria. Ramdam na ramdam mo yung kape eh. Payawal. Naging makabuluhan po dahil nagbigay aral po ito tungkol sa lumang Asya. Okay, naging makabuluhan naman talaga. Bakit? Di ba? Kailangan magganap ang mga pangyayaring yun. Kung ano tayo ngayon, yan ay bunga ng mga naganap noon. Tingnan ninyo ngayon, na doon natin marirealize na hindi natin kaya na mag-isa. No man is an island. Same with country. Walang bansang kayang mag-isa. Tingnan ninyo, walang bansa na makakatayo ako nang hindi kita kailangan. Ang tanong ngayon, bakit kaya natin kailangan ang ibang bansa? Bakit kailangan ng Pilipinas ang Amerika? Bakit kailangan ng Pilipinas ang China, ang Taiwan, ang India? Bakit kaya? Kotara. Sir, kailangan po natin ng ibang mga country para hindi sakto na may kailangan tayo sa bansa nila or kailangan po sa mga palindahan, sa sakit, lalo na po sa war. Okay? Para po may kasama tayo. Yes, maliban sa meron tayong kakampi, meron tayong kaibigan, kailangan talaga natin. Hindi lahat meron tayo. Okay? Ikaw, pag-aponan. Bakit? Oo! And that is globalization. Di ba? Hindi mo kaya ng mag-isa. Kailangan mo ng karamay. Kagaya halimbawa yung Paranaque. Kailangan natin yung Pasay. Di ba? Kailangan natin yung Manila. Kailangan natin yung Taguig.
Bakit kaya? Ano kailangan natin sa ibang syudad? Kaibigan ba? Para maging magkaibigan si Mayor Olivares saka si Mayor Cayetano, ganun ba yun? Payawan. Para kung may mapagbenta ng mga produkto. Oo. At the same time po, yung serbisyo, di ba, hindi mo kaya ng mag-isa. Naintindihan nyo? Kagaya ng Baklaran at San Isidro, ng Baklaran at Bambu. Di ba, hindi lahat nandito sa Baklaran. Okay? Ngayon, may tanong kayo tungkol dito sa tinalakay natin. May tanong? Buksan ang tablet. Nakita ninyo yung video lesson na ginawa ko? Okay. Sa tulong ng video lesson na mapapanood ninyo sa tablet, actually, yung nilalaman ng video lesson na yan, no, yan ang makakatulong din sa inyo para lalo pang mapalawak ang inyong mga kaalaman tungkol sa 5 dahilan ng pagpunta ng mga kanluranin sa Asya. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Start. Ilabas ang earphone. Sige, 5 minutes. Five minutes, ha? Ayusin niyo muna yung pagkatago ng tablet na baka masali. Ready na tayo? Bibigay lang ako ng 5-item quiz batay dun sa nangyari o yung naging lesson natin sa araw na ito. Kung kayo ay nakinig ng mabuti, kaya-kaya nyo kung sagutin. Okay? Okay, handa na tayo? Okay. Number 1. Ano ang unang dahilan sa paglalakbay ng mga taga-kanluranin tungo sa Asya? Ano ang unang dahilan ng paglalakbay ng mga taga-kanluranin patungo sa Asya? Isang salita lang yan. Isang salita lang. Huwag niyo pahabain. Sila. Okay, pangalawang tanong. Siya yung adventurero nakapaglibot sa Asya. Ang pangalan ng adventurero nakapaglibot sa Asya. Ganda pangalan niya, di ba? Opo. Okay? Mabilis ba? Okay lang. Okay lang po. Okay, pangatlong tanong. Nang siya ay makabalik sa sarili niyang bansa, meron siyang nilikhang aklat. Ano ang naging title o titulo ng kanyang aklat? Yung nilalaman nun ang lahat ng nangyari sa Biblia. Oo nga. Hindi naman talaga yun. Ay, nakaalagdag pala siya. Okay. Nilayan or tinignan? Okay, next. Number 4. Ano ang bagong pangalan ng Constantinople? Bagong pangalan. Noong unang panahon, siya ay kinilala bilang Constantinople. Pero ngayon, ano na pangalan? May kanta yan eh. Kung naabutan niyo, ako naabutan. Nakakaya lang ito. Okay. And the last number 5. Oo o hindi lamang ang sagot. Naging makabuluhan ba ang pagtuklas ng mga taga-kanluranin sa Asya? Oo o hindi.
naging makabuluhan ba ang pagkaklas ng mga tagapangulanin sa Asia? Oo or hindi? Okay, ready na? Exchange papers. Huwag niyo na patawidin. Okay, tapos na ng palitan. Alright. Wag kayong mag-alala, hindi naman ito, hindi ko naman ito ipaparecord kayo sir. Pero kung gusto niya maging batayan para may balikan sa naging lesson today, ito ang magsasabi. No? Okay, so number 1, ang unang dahilan ng paglalakbay ng mga taga-Pangulanin ay dahilan sa Crusada or Crusades. Crusades. Ano ba naman? Number 2, ang adventurerong nakapaglibot sa Asia. Marco Polo. Very good. Next, ang titulo o title ng aklat. Travels of Marco Polo. Ano yung Tagalog? Tagalakbay ni Manny Boy. Pwede ba yung sir Tagalog? Ang Tagalog, sige, ang tanggapin ni sir. Yes, sir. O sige na, kapitan mo na lang. Nama, kasi pag sinabi mo Marco, ang daming Marco, Marco Sisson ba yan? Pero dapat yung pangalan, yung bukusan yung pangalan. Okay, next, number 4. Ayun na. Ano ang pangalan ng bagong Constantinople? Turkey or Turkey yan? Turkey. And the last number. Naging makapuluhan ba ang pagtuklas ng mga taga-Pangulanin sa Asia? O, magbibilang tayo ha. Ilan na nakakuha ng 5 points? Taas kamay. 1, taas naman niya maayos. 1, 2, 3. Tatlo lang, 4. Ilan na nakakuha ng 4 points? Taas na kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ilan na nakakuha ng 3 points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 2 points. At yung mga kailangan pang mag-review. Taas na kami na maayos. 1, 2, 3, 4. 1 point. 0. Ilan kayo? Okay. Bilang takdang aralin, ang CMAP ninyo, tsatsika natin yan bukas. Iuuwi nyo ang CMAP. Naintindihan nyo? So, sagutin ang CMAP sa bahay. Kasi, ay di pala bukas, sa Lunes. Wala pala tayo AP bukas. Sagutin ang CMAP sa bahay. Ayawal, paki-asikaso ang CMAP. Okay? May tanong ba kayo tungkol dyan? Okay, bukas ay sa Monday, tatalakayin naman natin ay ang pananakop na nila mismo. Okay? So that's all for today. Goodbye, Katreya.